Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Grade 3, Good Manners and Right Conduct, Quarter 1, Week 5, Day 4. At ang ating tatalakayin ay mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Layunin na ipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral at na ipaliliwanag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Mga bata, ano-ano ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos na maaari mong maiugnay sa pagkilala at pagmamahal sa Diyos? Ibigay ang kahalagahang dulot ng mabuting asal sa bawat tao. Pagkatapos ng ating aralin ay inaasahan na ipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral at na ipaliliwanag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Ipakita ang mga sumusunod na salita at itanong, anong mga salita ang pumapasok sa inyong isipan kapag nakikita ninyo ang salitang pananalig at mabuting asal? Ang pananalig ay paniniwala o pananampalataya sa isang relihiyon. Mabuting asal, pag-uugali at kilos na sumusunod sa mabuting pamantayan na nagpapakita ng mataas na antas ng kagandahang loob at etika. Mga bata, ano-ano ang mga bagay na naiisip mo kapag nabasa mo ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral? Isulat ang mga salitang unang pumapasok sa isip mo sa loob ng mga bilog. Sagutan ito sa sagutang papel. Masdan at unawain ang mga larawan. Ano-ano ang sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos na isinasaad ng bawat larawan? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Bintana ng kaisipan. Magtala sa loob ng bintana ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. Ibigay din ang mga naidudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Maaari din ninyong iguhit ang sumisimbolo sa pinaniniwalaan ninyong relihiyon. Ipakita ang iyong iginuhit sa pamamaraan ng pagsunod sa aral na itinuro ng Diyos. Basahing mabuti ang panalangin. Maging handa sa susunod na mga tanong. Tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Hinihiling po namin ang inyong patnubay habang nagsisimula kami sa araw na ito. Bigyan po kami ng kaliwanagan ng isip sa pagtupad ng aming mga tungkulin at aral na itinuro mo. Gabayan po ninyo kami sa bawat hakbang na aming gagawin sa araw-araw. Tulungan po ninyo kaming magtagumpay na maabot ang aming mga pangarap. Para sa aming pamilya at sa buhay na naaayon sa iyong kagustuhan. Ipinagkakatiwala namin ang mga gawain, tuntunin, pag-aaral at ang aming buhay sa inyong mapagmahal at pangangalaga. Protektahan kami at bigyan ng lakas ng loob na umunlad at maging mabuti pang tao sa aming lipunang ginagalawan. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Amen.
bata, ano-ano ang mga patunay na mayroong Diyos? Bakit kailangan tayong manalig sa Diyos? Paano mo na ipapakita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga aral? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano mo na isasabuhay ang pananampalataya sa Diyos tungo sa mga aral na itinuro niya? Hatiin ang klase sa 3 grupo. Gamit ang temang ito ay ipaliwanag ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos, ay tanda ng pagkilala at pagmamahal ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Gawin ito sa malikhaing presentasyon na itinakda sa bawat grupo. Para sa unang grupo, paggawa ng slogan o pagkilala at pagmamahal ng Diyos. Sa ikalawang grupo, paggawa ng acrostic tungkol sa mabuting asal. Para sa ikatlong grupo, poster tungkol sa sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Magsagawa ng interactive na talakayan tungkol sa mga pagkilos na may paggalang sa Diyos na tanda ng pagmamahal sa Kanya. Ang talakayan ay parang isang talk show sa telebisyon na may pamagat na tara, usap tayo. Mga bata, may pangyayari ba sa inyong buhay na pinagkaloob o dininig ng Diyos ang inyong panalangin? Ibahagi ang inyong karanasan sa harap ng klase. Sipiin ang larawan sa ibaba. Iguhit sa bawat bilang ng saranggola ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos, ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. At ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Sa panlimang bilang naman ay ipaliwanag ang kahalagahan ng paggalang paniniwala sa Diyos sa buhay mo. Tandaan na walang imposible sa Diyos. Manalig ng buong puso na ang lahat ng iyong kahilingan ay Kanyang ipagkakaloob, kung sasamahan ng pag-asa at pananalig sa Kanya. Ang panalangin ang magpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. At ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal na may tunguhin ng pagiging mabuti pang tao sa lipunang Kanyang ginagalawan. Ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga aral ay nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Paano natin na ipapakita ang pananalig sa Diyos? Kompletuhin ang chart at punan ng sagot ang bawat hanay. Kapag minamahal natin ang ating kapwa, minamahal natin ang Diyos. Walang minamaliit na tao at nabubuhay tayo ng maayos at may pananampalataya sa Kanya. Tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tamang gawain ay paundarin. Tayo ay gagabayan ng Diyos at pagpapalain. Palakasin pa natin ang pananalig sa Diyos sapagkat ito ang gagabay sa atin upang maging mabuting tao. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!